kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of those projects in Mindanao Island. So, for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental, dahil nakita ko talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Di ba? So, syempre, yun naman yung unang tanong eh. Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok dun sa second question, which is, meron po ba kumita? Wala po dito sa mga proyekto po ito. Which, kaya nga ho, mahalaga, yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin, no, nung nakaraan, to Davao City, para makita ko talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of those projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of those projects within Luzon, para sa Davao Occidental po natin makikita yun. And yeah, which is why ito po yung trabaho ng House at this point. No? Pagkatapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure para mailatag dito kasi may mga nabanggit na silang mga particular na mga proyekto. Kung hindi pa po ito na isasama, mahalaga maisama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at sa site visit po ng ICI.